Narinig mo na ba yung AI Talks? Oo, maganda yan. Si Voice Master and AI Expert. Narinig ko sa radio, AI Talks with the Voice Master. Anak, lakasan mo nga yung radio. Ano raw? AI Talks? Ano yun? Oy, Mare. Narinig mo na? May AI Talks daw sa Radyo Pilipinas. Narinig nyo ba ang AI Talks with the Voice Master? Sis, nakita mo sa feed, AI Talks with the Voice Master live sa Radio Pilipinas. Talaga? Wala naman akong alam tungkol sa AI na yan. Ako rin eh. Ano ba yung AI Talks na yan? Pakinig na ng AI Talks with the Voice Master tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day, mabuhay! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman ng Sabado, mga ka-AI, mga authentic innovators. Welcome sa AI Talks with the Voice Master. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, the Voice Master of the Philippines. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting pero madalas nakakatakot pakinggan, ang tantanana! Singularity. Narinig mo na siguro yan. Ang singularity daw ang panahon na ang artificial intelligence ay magiging mas matalino pa kaysa sa tao. Parang pelikula, di ba? Pero mga ka-AI, hindi ito science fiction ha. Nangyayari na ito ngayon. Ayon nga sa aking tito, na si Ray Kurzweil, yan. Darating daw ito sa taong 2045. Wow. Ilang taon na ako nun? 20 years from now. Pero kung tutusin, nagsisimula na ang paglalakbay natin papunta ron. Kasi sabi nga ng iba, ang singularity ay hindi isang malaking pagsabog ng teknolohiya, kundi isang tuloy-tuloy na pagdaloy parang tubig. Hindi mo marinig kung kailan nagsimula, pero ramdam mo na kapag ito'y hinawakan mo na. Sa madaling salita, habang iniisip ng iba na darating pa lang tayo dito sa Pilipinas, kasama na sa pagbabago. AI is already part of our daily lives. Mula sa cellphone mo, sa ChatGPT, sa TikTok filters, sa translation tools, hanggang sa mga AI voices na ginagawa namin sa Creative Voices. Nabobosesan niyo ba ako? Di ba? Halos yung boses ko yun, gamit na gamit sa lahat ng TikTok, mga Instagram, no? Kasi ako lang kasi ang nag-develop at nag-machine learn ng boses na professionally done. At karamihan nga mga sa advertising ginagamit yung boses ko. Ngayon, This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
Ayan! Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin ng singularity para sa mga Pilipino? Para sa akin, ito ay panahon ng pagkakataon kasi kung tutusin, AI adoption ngayon ay 8 beses na mas mabilis kaysa sa internet noon. Isipin mo yan ha, ilang taon bago naging common ang internet. Pero ang AI, ilang buwan lang, halos buong mundo ginagamit na. Kung may estudyante kang gumagamit ng ChatGPT para gumawa ng essay o small business owner na gumagamit ng Canva AI o voice talent na gumagawa ng AI voice datasets, bahagi ka na ng singularity. Okay? So, hindi ito tungkol sa pagtatalo ng tao kontra makina. Kung hindi, ito ay tungkol sa tao na may kasamang makina or man with machine. Kasi kung pag-iisipan mo kung gaano katalino ang AI, wala pa rin tong puso. Wala itong pakiramdam. At dyan pumapasok ang ating pagiging Pilipino dahil tayo ang puso ng teknolohiya. Alam mo, kung ititigil natin ngayon ang pagde-develop ng AI tools, aabutin tayo ng mga dekada bago natin magamit ng buo lahat ng inimbento sa nakaraang 2 taon. Ganon kabilis ang takbo ng panahon. Oo. At kung ganon kabilis ang mundo, dapat mabilis din ang pag-adapt natin. Pero hindi lang basta sumasabay dapat naiintindihan natin. Oo, yan ang problema ng mga Pilipino, lalo na mga estudyante natin. Marunong magbasa, pero hindi nakakaintindi. Okay tingnan natin to sa mas personal na paraan. Noong araw, kapag gusto mong gumawa ng commercial, kailangan mo ng buong studio. Ng scriptwriter, ng editor, ng voice actor. Ngayon, kailangan mo lang ng laptop, internet, and of course, yan lang ang meron tayo, creativity. Tama! Ikaw ba, creative ka? Hindi ibig sabihin na, may tumalon. Hindi ibig sabihin na mawawala ang mga artista, director o voice talent. Ibig sabihin lang, mas marami ng may pagkakataong maging creator, hindi yung mga swapang na mga creator dyan na kala mo sila lang yung magaling, yung mga artista, lalong-lalo na yung mga voice talent na filingero. Nakala nila sila lang ang boses. O totoo di ba? Takot na takot kayo sa AI. Kasi alam nyo, mas magaling pa ang AI sa inyo. Kasi ang AI may option sa mga boses. Etong mga malalaking ulong voice talent. Nakala mo sila lang ang anak ng Diyos. Hindi mo kailangan maging sikat. Hindi mo kailangan magaling ka mag-Ingles. Hindi mo kailangan na pilingera ang frog. Kailangan mo lang maging curious. Ngayon, 50% ng content online ay AI generated na. Pero alam mo ba, hindi ito dahilan para mawala ang tunay na tao sa likod ng boses, kwento o idea. Kasi kahit AI ang gumagawa, tao pa rin ang nagbibigay ng direksyon. Parang brush lang ito Tulad itong programang ito. Alam nyo ba? 80% ng program na ito, AI generated at AI. Kahit ako, may AI avatar ako na nag-talk about AI. Pero ito, syempre, totoo to. Hi daw, sabi ni Crayon Sinchan. By the way, ako nga pala nagboses kay Cyber Kuro-chan. Ayan. Hoy, manda kayo sa akin. Ako nga pala Cyber Kuro-chan. Itong bahay sa inyo. Ayan, hindi pwedeng AI yung voice acting. Malabo. Di ba? Kasi yun may puso. Ako yun, nasa likod nun. Pero yung AI voice ko, si Lebron pala yung tumalon si Lebron Yung AI voice ko may puso. Hello to Rubber Ducky. Rubber Ducky, you're the one. Anyway, dito sa Pilipinas, nakikita ko na yan. Mga content creator na gumagawa ng animated stories gamit ng AI. Mga guro na gumagamit ng ChatGPT. Excuse me po, mga kapuso. Mga guro na gumagamit ng ChatGPT para gumawa ng lesson plans. Mga voice artists na inire-replicate ang boses nila para
Sa 11 Labs. Ayan yan, no? 11 Labs. Para sa mga educational videos. Remember, hindi na ito yung future. Ito ay present. Ito ay ngayon. Okay? So, syempre, pero syempre, hindi lang puro kagandahan ang dala ng singularity. May mga hamon din ito. Isa na rin ang tanong ng trabaho, no? Kapag ang AI na ang gumagawa ng analysis, ng customer service, ng pag-translate, saan pupunta ang mga tao? 'Di ba? Diyan pumapasok ang bagong mindset. Ayan, ito yung tinuturo ko sa inyo mga kaboses, mga ka-AI. Hindi na sapat na magaling ka sa trabaho. Dapat marunong kang magtrabaho kasama ang AI. Oh, tulad nitong programa natin. Ako lang mag-isa nito. Pati pag-edit nito ako. Kasi kung lalabanan mo ang AI, mapapagod ka. Oh, yung mga anti-AI ba dyan, buhay pa kayo? Yung kung maka-anti-AI kayo, kala nyo tao yung kaaway ninyo. Diba? Tapos inaaway nyo yung mga taong gumagamit ng AI. Problema nyo na yon. Kasi obsolete na nga kayo. FOBO, fear of being obsolete. Yan ang problema ninyo. Kahit mga speaker mga motivational speaker, laos na yan kasi mas magaling naman talaga ang AI sa inyo. Mas maraming alam. Pero kung gagamitin mo ito para palakasin ang galing mo, tulad ng ginagawa natin na nanonood dito, ikaw ang mananalo. Alam niyo sa Creative Voices, tinuturuan ko ang mga voice artists na gamitin ng AI hindi bilang kalaban, kundi bilang katulong. Kakampi. Ngayon, ang mga estudyante ng CVAP ay marunong nang gumawa ng AI voice dataset, marunong mag-train ng synthetic voice at marunong mag-market ng sarili nilang AI version. Okay? Ay, mga purist artists, hindi ito pagtataksil sa art. Ako, artist din ako. Alam ko yan. Ito ay evolution ng art. Evolution nga. Okay? So, at hindi lang ito tungkol sa trabaho. AI is changing how we live, how we age, and how we survive. Okay? So, by 2032, sabi ng mga scientists, baka maabot na natin ang tinatawag na longevity, escape velocity. Wow. Ang ibig sabihin, bawat taon may dagdag na 1 taon sa life expectancy ng tao. Pwede pa ako maging 100 years old, no? Ewan ko ano itsura natin nun. Pero salamat sa AI na marunong magbasa ng DNA. Mag-predict ng sakit at mag-repair ng cells. Okay, kaboses, isipin mo kung ang barangay health center mo ay may AI app na kayang basahin ang blood pressure mo gamit lang ang cellphone camera o kaya AI system na kaya mag-predict kung sino ang posibleng tamaan ng dengue bago pa ito mangyari. Ha? Imagine niyo yun. Kung ganun yung mangyayari. Ako naniniwala hindi ito imposible. Oo. Ginagawa na ito ngayon. Ang tanong lang, handa ba tayong mga Pilipino sa kabila ng mga nangyayaring korupsyon ngayon, no? Alam niyo naman yan Huwag na tayo maglokohan. Huwag tayong matakot kasi kung may kakayahan ng Pinoy sa kahit ano, yun ay resilience. Kahit anong bagyo, kahit anong pagbabago, kaya natin. Ito, ibang klaseng bagyo to. Kaya maging ready kayong lahat. Kaya tayo nandito sa AI Talks. Okay? So, abangan nyo ang mga segment natin. Andyan ang AI 101. Siyempre, ang balitang AI, ang kauna-unahang AI ng reporter, si Ira at si Ivan. Ngayon, nandito na si AI on the road ni Mac Florendo. Yan. Okay? So, abangan ninyo. Magbabalik po kami, ako, mamaya. Panoorin natin to. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Kung gumagawa ka ng custom chip gaya ng Google TPU, Broadcom ang supplier mo ng mga critical na bahagi. Kaya nga tinatawag silang isa sa 3 horsemen of AI. Kasama nina Nvidia at TSMC.
Habang sarado ang ecosystem ni Nvidia, si Broadcom ay bukas sa lahat. Sila ang nagbibigay buhay sa rebellion ng hyperscalers. Kontra-atake ni Nvidia hindi nagpapahuli si Jensen Huang. Habang lumalapit ang mga kalaban, sinasagot nila ng innovation. Mula Hopper, agad silang lumipat sa mas malakas na Blackwell architecture at naka-line up na ang Rubin para sa 2026. Laging nauuna, laging gumagalaw. Ang bawat bagong generation ng chip ay may exclusive features na available lang sa CUDA, lalong pinapatibay ang ecosystem. Pero hindi lang chips ang binebenta nila ngayon. Binabago nila ang negosyo mula pagiging supplier patungo sa pagiging architect ng buong AI factory. Ang DGX systems nila ay parang turnkey supercomputers, isang plug-and-play AI factory floor para sa mga kumpanya o bansa. At oo, pati mga bansa na ngayon ang customers nila. Tinatawag itong sovereign AI. Nations tulad ng Saudi Arabia, Germany, at UAE ay bumibili na ng buong national AI cloud systems mula sa Nvidia. Hindi lang sila chip provider, sila na mismo ang nagtatayo ng mga AI nations. Kasabay nito, binuksan nila ang NVLink Fusion na nagpapahintulot sa ibang kumpanya tulad ng Qualcomm o Fujitsu na gumawa ng custom CPUs habang ginagamit pa rin ang Nvidia GPUs at networking. Parang sinasabi nila, sige, gumawa ka ng sarili mong processor, pero kailangan mo pa rin kumonekta sa amin. Classic embrace and extend strategy. Bagong labanan, kaya balik tayo sa tanong, may makakatalo ba talaga kay Nvidia? Sa ngayon, wala pa. Pero darating din ang panahon. Sabi ng Goldman Sachs, 4 ang yugto ng AI supercycle. Phase 1, pagbebenta ng hardware. Dito panalo si Nvidia. Phase 2, infrastructure build-out. Nandito tayo ngayon at sila pa rin ang hari. Phase 3, paggamit ng AI. Dito magsisimula ang tunay na monetization sa milyon-milyong apps. Phase 4, AI bilang invisible utility, parang kuryente o internet. At sa sandaling lumipat ang mundo mula build papunta sa use, babaliktad ang ekonomiya. Hindi na gaano kabilis tayo makakatrain, kundi gaano kamura bawat sagot. Mula speed papunta sa efficiency. At sa sandaling iyon, doon susubukin ang tunay na lakas ni Nvidia, mga palatandaan ng pagbabago. Gusto mong malaman kung kailan magsisimula ang test na yan? 4 ang dapat bantayan. Pera. Kung bumabagal ang AI spending ng hyperscalers, ibig sabihin tapos na ang gold rush. Market share. Lumalago ba ang custom chips at AMD GPUs sa data centers? Kapag oo, humihina ang CUDA moat. Code. May mga major AI models ba na hindi na gumagamit ng CUDA? Kung oo, nagbabago na ang tide. Gastos. Kapag mas pinag-uusapan na ng industriya ang inference cost kaysa training cost, nag-shift na ang battlefield. Sa huli, ito ang aral. Ang monopolyo ni Nvidia ay hindi lang tungkol sa bilis ng chips, kundi sa bilis ng diskarte. Habang ang iba ay gumagawa ng mga armas, si Jensen Huang ay gumagawa ng mga kaharian. At sa bagong digmaan ng AI, hindi na tanong kung sino ang pinakamalakas. Ang tanong, sino ang pinakamatalino sa paggamit ng lakas? Sa kahit anong sukatan, ang advertising machine ng Meta ay isa sa pinakamalalaking tagumpay sa mundo ng teknolohiya. Noong 2024, pumalo sa $160 billion ang kita nila mula sa ads. Doble pa ito kumpara 5 taon lang ang nakalipas. Ang kanilang pangunahing AI system na Advantage Plus na inilunsad noong 2022 ay nagdadala na ng $20 billion kada taon. Malinaw sa mga numero, hindi lang lumalago ang negosyo ng Meta, parang hindi matitinag ang kanilang posisyon. Pero sa likod nito, dumarami ang mga advertiser na hindi masaya.
Marami ang nagsasabing parang black box ang sistema. Hindi maintindihan, puno ng mabababang kalidad na leads, at halos walang kontrol ang gumagamit. Bakit nga ba naging ganito kalakas ang isang sistemang nakakainis gamitin? Simple lang ang sagot, wala silang ibang mapuntahan. Sobrang lalim ng hukay ng kompetisyon ni Meta, kaya kahit mainis ang mga advertiser, wala silang choice kundi manatili. Ayon sa sariling pag-aaral ng Meta, kapag tumigil ang isang advertiser sa paggamit ng kanilang platform, tataas ng 37% ang gastos nila para makakuha ng bagong customer. Parang nakakulong ka sa digital na bilangguan at may malinaw na presyo ang kalayaan. Apat na haligi ng kapangyarihan ng Meta. Una, network effect. Habang dumarami ang users, lalo pang nagiging mahalaga ang platform. Sa mahigit 3 bilyong tao na gumagamit araw-araw ng Facebook, Instagram, WhatsApp at Messenger, at patuloy pang tumataas ng 6% bawat taon, naging bahagi na ito ng buhay ng kalahati ng mundo. Ikalawa, mataas na switching cost. Sa isang lumang email na lumabas sa kaso ng FTC, sinabi ng isang opisyal na kailangang gawing tahanan ng lahat ng larawan at mensahe ng tao ang platform. Kapag nandoon na lahat ng alaala mo, mahirap na talagang umalis. Ikatlo, proprietary data engine. Dito pumapasok ang Metapixel at Conversions API, mga code na kusa ring ginagamit ng mga advertiser. Kapag may bumili matapos makita ang ad, ipinapadala ng Pixel ang data pabalik sa Meta. Kaya alam ng AI, hindi lang kung ano ang gusto mo, kundi kung ano talaga ang binibili mo. Ika-4, exit tax. Kapag nawala sa advertiser ang access sa data na ito, tumataas ng 37% ang gastos nila sa paghahanap ng bagong customer. Kahit 18% lang ang itaas, malaking dagok pa rin ito sa karamihan ng negosyo. Walang ibang kapalit ang Meta. Ang Google sumasalo ng existing demand sa search. Ang TikTok, aliw at libangan ang hatid. Pero ang Meta, lumilikha ng demand na dati wala. Kaya hindi madaling basta lumipat ang mga advertiser sa iba. Ang AI flywheel ng Meta para sa mga investor. Perpektong larawan ang ipinipinta ng Meta ng isang AI-powered flywheel. Isang paulit-ulit na cycle ng investment at kita. Nagsisimula ito sa malaking kapital, umaabot sa $66-72 billion noong 2025 para sa infrastructure. Ginagamit ito para sa mas matatalinong AI models gaya ng Andromeda at Lattice na nagbigay ng 5% dagdag conversion sa Instagram at 3% sa Facebook. Habang gumagaling ang AI, mas epektibo ang ads at mas nakaka-addict ang feed. Tumataas ang engagement ng users, pati presyo ng ads. 9% ang average price at 11% dagdag sa ad inventory sa isang quarter. Lahat ng kita, muling ipinupuhunan sa AI. Patuloy ang ikot ng flywheel ng tagumpay. Sa papel, napakaganda ng kwento. Solidong negosyo. Pero sa totoong mundo ng mga advertiser, hati ang karanasan. Dalawang muka ng Advantage Plus. Para sa mga e-commerce brands, sobrang epektibo ng Advantage Plus. May mga nakapagtala ng 13x returns at 22% improvement sa kanilang ads. Pero para sa mga kumpanyang umaasa sa lead generation tulad ng B2B at local services, kabaligtaran ang nangyari. Isang roofing company ang gumastos ng $1,400 para sa Advantage Plus campaign. 8 leads ang nakuha, pero 2 lang ang totoo. Sa isa pang pag-aaral, bumaba nga ng 61% ang presyo ng leads, pero lahat ng 130 leads ay walang saysay. Ang problema, nasa signal. Nakaprogram ang AI na hanapin ang pinakamurang resulta, hindi ang pinakamahalagang customer. Ang krisis ng 2022, noong 2022, 3 magkasunod na krisis ang tumama sa Meta. Una, ang app tracking transparency ng Apple.
Kailangan ng humingi ng pahintulot bago masubaybayan ang users. At halos lahat ay tumanggi. Bumagsak ang kakayahan ng Meta na sukatin kung epektibo pa ang ads nila. Ikalawa, ang biglang pagsikat ng TikTok. Mas engaging ang interest-based algorithm nito kaysa social graph ng Meta. Napilitan ang kumpanya na i-prioritize ang Reels, pero mas maliit ang kita per user. Ikatlo, bumagal ang ekonomiya sa buong mundo. Dahil sa inflation at mataas na interes, bumaba ang ad spending. Bumagsak ang kita ng Meta at lumiit sa 20% ang operating margin. Bilang tugon, nilikha nila ang Advantage Plus, isang AI system na hindi na umaasa sa personal tracking. Paano? Nakabawi ang Meta, nagtayo ang Meta ng mga modelong tulad ng Andromeda para suriin ang kilos ng users mismo sa loob ng platform. Bawat scroll, view, at click. Sa ganitong paraan, natutukoy nila kung sino ang posibleng bumili kahit hindi alam ang pangalan ng tao. Binago rin nila ang feed system ng Facebook at Instagram. Imbes na puro post ng kakilala, mas marami na ngayong nilalaman mula sa hindi mo kilala. Parang For You page ng TikTok para mas tumagal ka sa app. Pero may kapalit ito, na wala ang transparency. Hindi na hawak ng advertisers ang direksyon ng kanilang kampanya. Naging black box ang sistema. Pero ito lang ang paraan para makasabay sa bagong laro ng AI at privacy. Ang resulta sa panig ng pananalapi, nagtagumpay ang diskarte. Mula 20% operating margin noong 2022, umakyat ito sa 43% sa pinakahuling quarter. Ang dating bagsak na presyo ng ads na 22%, ngayon ay tumaas ng 9%. Dahil dito, bumalik ang kumpiyansa ng mga investors. Ang kumpanyang dati tila pabagsak, ngayon kinikilala ulit bilang AI leader. Pero ang tanong, hanggang kailan tatakbo ang makina? Tatlong senyales na dapat bantayan. Una, capital expenditure. Kung patuloy silang gumagastos ng hanggang $72 billion para sa AI, ibig sabihin buo pa ang tiwala nila sa flywheel. Pero kung biglang bumaba ito, posibleng senyales ng paghina ng kita. Ikalawa, ROI ng AI. Hanggat nagbibigay sila ng malinaw na numero, tulad ng 5% o 9% na dagdag sa conversions, gumagana pa ang makina. Kapag naging malabo ang report, baka nagsisimula ng mag-flatline ang resulta. Ikatlo, presyo ng bawat ad. Ito ang pinakadirektang sukatan ng demand. Kapag tumaas, may tiwala pa ang advertisers. Kapag bumaba, mararamdaman na ang epekto ng pagkadismaya nila. Sa huli, pinatunayan ng Meta na hindi pumapalit ang AI sa tao. Pinalalakas nito ang buong sistema. Pero kasabay nito, lalo nitong pinapaasa ang mga negosyo sa isang makinang hindi nila lubos maintindihan. Sa panahon ngayon, ang tunay na produkto ng Meta ay hindi lang ads, kundi ang ating pag-uugali. Bawat click, bawat scroll, bawat like, lahat ay bahagi ng makina ng kanilang AI imperyo. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.